Magsisimula ang araw ko sa paggising ko ng alas 3:45 ng umaga. Medyo inaantok pa nga ako kasi mag-aalas 12 na ng hating gabi ako nakatulog dahil umaatake na naman ang insomnia ko. Kahit gusto ko pang matulog hindi na pwede dahil may obligasyon tayo na pumasok sa trabaho dito sa ibang bansa. Hindi uso dito ang tinatamad ka o pagod ka na sa trabaho. Wala kang ibang choice kundi magtrabaho dahil nakapirma ka sa kontrata nila. Hindi katulad dyan sa atin sa Pinas, pag tinatamad kang pumasok sa trabaho, pwede kang magrason ng kung ano-ano. Dito, hindi pwede dahil buwanan ng sahod mo, kaya't papasok ka sa ayaw at sa gusto mo. Dito sa ibang bansa, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo lang. Ikaw ang magluluto ng pagkain mo. Ikaw din ang maglalaban ng mga damit mo. Ikaw din ang maglilinis ng kwarto mo at ng mga pinagkalatan mo. In short, ikaw lahat. Dahil wala ka naman talagang ibang aasahan dito kundi ang sarili mo lang. Puwera na lang kung nandito ang sarili mong pamilya. At dito rin sa ibang bansa, ikaw mismo ang mag-aalaga sa sarili mo pag may sakit ka. Time check, it's 5:20 AM. Kailangan ko nang lumabas ng kwarto at bumaba ng accommodation para mag-antay ng aming bus service. Dahil eksaktong 5:30 AM ang alis ng aming bus service patungo sa aming pinapasukang trabaho, hindi ka pwedeng magpalit ng 5:30 AM dahil kung hindi, iiwanan ka ng bus at siguradong malilate ka sa trabaho mo. Kaya't bawat isa sa amin dito ay sobrang disiplinado. Hindi lang sa oras sa trabaho, maging sa lahat ng bagay. Dahil nga sa sobrang istrikto ng pinapasukan naming trabaho dito. Kailangan ko lang bumaba kasi nag-aantay na yung bus namin doon. 5:30 kasi yung alis ng bus kaya kailangan bumaba na tayo bago mag 5:30. Kaya pasok na tayo guys. Pasok na tayo guys. No, next month. Next month. Yeah. This is my friend guys. I For my vlog. Also, my friend guys, for my vlog. Inshallah. Hello. Thank you. Guys, pasok na kami. Pasok na. Punta na sa kami sa parking at papunta na sa sa bus. Bakit na? Antay na namin yung bus. Pero parang nandiyan na yung bus. Nandiyan na yung bus ah. Bus namin guys. Guys, yung bus namin guys. Sakay na kami. Dami namin guys oh. Dami sasakay. Dami nila. Pogi talaga nito oh. Huwag madilim ang pogi mo. Dito na kami sa bus. Kasama ko na naman yung gwapong-gwapong to. Pogi diba? My friend. Pasok na kami. Last duty namin this week to. Kaya tapos mamaya last duty this week, hindi ko sinabing papasok Sabado Linggo. Yan. Tapos mamaya gagala kami. Ewan ko kung magsisimba tong isa kasi may lahing ano to. Up ko muna mamaya. Mamatay na ilaw eh.
Pogi talaga nila. A few moments later. So guys, after 7 hours ng duty, uuwi na. Maaga ako ngayon sa bus kasi last duty ngayon this week, kaya unahan dito sa bus kasi mapupuno agad. Ayos, di ba? Maya-maya nandun na ako sa accommodation. 20 minutes later. So guys, sakay na kami sa elevator. Sabi niyo YouTube sana, saya mag... Yeah, bakit na kami? Brother. चार पाँच छः सात ऐसा मार दिया यार ये लोकल Guys, dito na ako sa... naligaw ako, mali. Dito sa kapila. Dito na ako sa accommodation. Dito na ako sa kwarto. Ito na yung kwarto ko. Pasok na tayo. Yeah, dito na tayo. Saing muna tayo guys. Para habang nagbibihis tayo nagluluto ako ng pagkain ko. Wala pa yung kasama ko. Late siguro siyang makakauwi. Si Jason. Sa 7 oras kong pagtatrabaho sa opisina doon, medyo nagutom ako. Dahil wala namang kaming break time doon. Takbuhan pagka-uwian nila. Nagmamadali. Kasi mahirap sumakay sa elevator pagka sabay-sabay Unahan. Pero pwede ka namang magbaon ng sarili mong pagkain at saglit mong kainin pag wala ka na masyadong ginagawa doon. At syempre, dahil wala naman tayong aasahan dito, tayo pa rin ang magluluto ng sarili nating pananghalian. Guys, nagsalang ako ng kanin ko para mamaya papalikan ko yan. Pagtas ko magbihis, luto naman ako ng ulam ko. Yan. Bis na muna tayo. Medyo napagod ako ngayong araw na to pero laban lang. Tapos mamaya kukusutan ko naman tong uniforme ko para kinabukasan paplansyahin ko na lang siya. 3 pares lang kasi ng uniforme ang meron ako dito kaya kailangan ko agad labhan pagkatapos kong gamitin para may masusuot pa ako sa mga susunod na araw na pasok ko sa trabaho. Oras naman na para sa pagluluto ng ating pananghalian. Eto, sinigang na bangus naman ang lulutuin ko ngayon. Kasi nung mga nakaraang araw puro manok at corned beef na lang ang kinakain ko. Kaya para maiba naman mag-isda naman tayo. Oh, nagtataka ba kayo kung ba't parang ang dami kong nilulutong pagkain tapos mag-isa lang naman akong kakain? Hanggang bukas ko na kasi ito ng umaga para hindi ako nagmamadali pagising ko. Iinitin ko na lang siya para mas mabilis. Siya nga pala, kanya-kanya kami ng luto ng pagkain namin dito. Kasi iba-iba rin naman yung schedule ng pasok namin dito Minsan nauuna yung kasama naming umuwi, minsan nahuhuli din ako. Yung isa naman, minsan rest day niya. Kaya siguro mas nagustuhan na rin namin na magkanya-kanya na lang kami ng luto naming pagkain para mas mapili namin yung mga pagkain na gusto namin kainin. Siya nga pala, pagka nagsisigang ako ng bangus mas gusto ko yung meron akong pritong bangus din. Mas ginaganahan kasi akong kumain pagka may pritong bangus. Pang balansi baga sa asim ng sinigang. Natapos din tayo sa pagluluto. Eto, kainan time na. Ay, sa wakas makakakain na rin. Mukhang mapaparami ata kain ko nito sarap. Bibilisan ko ng pagkain ko Di ko na patatagalin. Kasi may gagawin pa ako. At saka para makapagpahinga pa tayo. Sayang, wala kaming mga alagang pusa dito Kaya diretso na lang sa basurahan yung mga tinik. At syempre,
clean as you go. Hugas time naman. Siyempre, kailangan nating hugasan at linisin yung mga pinaggamitan natin dito sa kusina bilang pakikisama at respeto na rin sa mga kasama natin dito sa accommodation. Mag-isa lang akong kumain yan guys pero ang dami kong hinugasan. Ganun talaga ako mag-prepare ng pagkain ko. Nagagamit ko talaga yung mga gamit ko sa kusina. Kailangan din nating linising mabuti dito para yung susunod na gagamit dito sa kitchen ganun din ang gawin nila. Ang linis na ng kitchen namin no. Pwedeng pwede nang manalamin dito. Gusto ko kasi lahat ng pinagkalatan ko siguradong nalinis ko para walang masabi yung mga kasama ko sa akin. Matapos kong kumain, pahinga ng konti. Check ng Facebook, nood sa YouTube, o kaya mag-edit ng vlog. Yun lang naman ang ginagawa ko maghapon. Di na ako natutulog paghapon dito dahil nahihirapan ako matulog sa gabi. Kahit antok na antok ako sa hapon, pinipigilan ko para lang maaga ako makatulog sa gabi. Time check, it's 6 p.m. Kailangan ko naman pumunta ng grocery o supermarket para bumili ng lulutuin ko para bukas ng hapon. So guys, bibili ako ng pang-ulam ko para bukas. Dito ako ngayon sa Almira. Time check, it's 7 p.m. Pahinga ng konti, tapos ligo ulit. Dahil maghapon akong nagtrabaho sa labas at medyo pawis ako dahil sa init ng araw. At syempre, matutulog tayo para presko sa katawan. Hindi na ako kumakain sa gabi ng kanin. Minsan tinapay at pansit kanto na lang. Minsan pa nga prutas lang ang kinakain ko. Di kayo makapaniwala no? Pero yun ang totoo. Kasi dati, lagi akong kumakain pa ng kanin sa gabi. Yun nga lang, lagi rin akong nananaginip ng di maganda. Yun bang parang papunta na sa bangungot? Bawal pala talaga ang kumain ng heavy meal sa gabi. Lalo't matutulog ka na. Hindi na kasi matutunaw agad yung kinakain natin sa gabi. Kaya may tendency talaga na bangungutin tayo. Kaya nasanay na lang ako na hindi na kumain ng kanin sa gabi. Pero pag ginugutom at kumukulo ang tiyan ko, ngumunguya naman ako ng biskwit at prutas. At syempre iinom ako ng maraming tubig. Yun nga lang, mayat maya naman akong naiihi. Pero di na ako lumalabas ng kwarto kasi tinatamad na ako humakbang ng ilang lakad. At isa pa, medyo maingay pagka magbubukas at magsasarado ako ng pinto ko. Nakakaabala pa sa mga ibang kakwarto ko dito. Kaya nag-provide na lang ako ng sarili kong ihian ko dito. Kumbaga sa Pilipinas meron tayong arinola. Ganun din ang ginawa ko. Pero araw-araw ko naman tong hinuhugasan ng sabon na may Clorox, kaya't siguradong malinis to. At least, tatayo lang ako, tapos ilalabas ko na yung yung ihi ko hindi yung kung ano-ano iniisip nyo. Tapos, tulog ulit hanggat sumapit ang alas 3:45 ng umaga. Panibagong araw, panibagong hamon na naman dahil sasabak na naman ako bilang isang tagalinis dito sa Qatar. Ako si Alvin Real at ito ang aking kwento dito sa Doha, Qatar. Guys, ito yung dalawang katrabaho ko. Si Rias at saka si Tohit. Ito yung picture namin guys. Yan o. Kahit ang init-init magkakabi kami. Yun o, Sokwakip na guys. Dito na kami sa Sokwakip.
Tatawid kami kahit walang tawiran dito. Marami siya rin pero. Tatawid tayo. Tatawid kami guys. Wala si JP. Yan lang ang pinakamahirap na vlogger. Tingnan mo. Padilim na, alas 6 na eh. Yun o, si Michael o. Bubudol. Kaya malapit na kami guys. Gutom na kami, layo na nilakad namin eh. Say hi. Ingat, ingat, Alvin. Ingat sa biyahe. Sige, bye-bye. To proceed for boarding. Business class customers, you may proceed through the priority boarding lane. Okay. Guys, boarding na. Welcome Philippines. Dito na ako sa Philippines guys. Finally. Sa wakas. Dito tayo.